Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Adelina. So guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa aking succulent na chicken feet. So si succulent chicken feet po ay hindi mahirap alagaan guys, kasi simple lang po siya at magandang alagaan guys. So ito si chicken feet guys, nakikita nyo 5 siya. Ito po'y pinropa ko na. Galing po ito siya sa mother. So yung pinanggalingan po niyang mother, kung sa mga dati pong nanonood ng aking video, mataas na po guys yung aking mother ng chicken feet. So kaya ko po siya pinutol dahil sobrang taas na niya, tapos mataba yung kanyang dahon sa itaas. So masyado siyang mabigat, kaya nakahilig na po siya. Kaya kinat ko na yan guys. So pwede naman po siyang hindi ikat kung nagkaroon siya ng maraming sanga at marami ding dahon para nakabalance siya. So ito ngayon, nabuhay ko na po yung aking pinropa guys, kasi yun nga, ang ginawa ko po dito guys, kinat ko po yan ng 5 galing doon sa mother niya. Pagkatapos, pagkaputol ko guys, nilagyan ko siya ng cinnamon powder. Tapos idinip ko lang po yan. So kung wala naman po kayong cinnamon powder, okay lang po. So, dito muna tayo sa cinnamon powder, kung ano yung ginawa ko guys, sa mga bago po na nakapanood, kasi yung mga datihan na po alam na nila. So, yan, pagkaputol ko po yan guys, idinip ko po sa cinnamon powder yung pinagputulan. Pagkatapos, itinanim po na kaagad. Pagkatanim po kaagad sa aking DIY soil mix na pumice, buhangin, at lupa. Pagkatapos kung may available na vermicast guys, lagyan natin ng vermicast, pampataba ng lupa. So kung may rice hull, pwede rin po yan, o ipa. Tapos guys, lagyan ko na po ng cinnamon powder. Kaya guys, ako gumagamit ng cinnamon powder. Bakit po? Kasi ganito yan. Kasi ating mga kinat na succulent or cactus, pag nilagyan natin ng cinnamon powder guys, mas mabilis po silang maghilom. Yung pinagputulan niya, maghihilom kaagad, at saka hindi pa po siya kakapitan ng disease kung meron tayong gamit na cinnamon powder. So yung pagkatanim ko po niyan guys, hindi ko po diniligan. Inilagay ko po muna sa shaded area. So bright shaded area guys, doon natin ilalagay. Pagkatapos, mga after 2 weeks, wisik-wisikan muna natin ng konting tubig yung ating pinropa guys, yung pinutol natin. So wisik-wisikan lang po natin ng konti, mabasa lang siya ng konti. Pagkatapos, susunod, pag nakita naman natin na mga after 2 days, diligan po natin uli ng kunti naman. Kunti-kunti lang po kasi yung ginawa ko guys, yung kasi pa nagdidilig ako, na nasasagian lang siya ng kunting water. Tapos after 1 month, doon na po ako nagdilig ng medyo madami-dami ng konti, hanggang sa magiging stable na siya. Makikita naman po ninyo na stable na siya dahil makikita nyo yung color ng kanyang mga leaves, at saka hindi siya babagsak. Kasi kung unti-unti siyang nanlalata, makikita ninyo guys kung kulang na sa tubig, nanlalata na siya, ayan ganyan. Basta unti-unti lang po yung pagtutubig natin guys. Yung sinabi ko tungkol dun sa may cinnamon powder. So kung wala naman po kayong cinnamon powder, ang gawin naman po ninyo, patuyuin po natin yung pinagkatan natin. Makikita naman po ninyo na magda-dry na yung dulo. Kailangan dry na po yung dulo ng succulent ninyo bago ninyong itanim. Tapos huwag ninyong didiligan guys. Ayan, lagay sa shaded area. Parehas lang po ng paggamit ko dito, kung may cinnamon powder o wala. Sa shaded area din po natin ilalagay. Pagkatapos guys, madali lang ito dumami kasi nagkakaroon siya ng maraming babies. So itong isang ito wala na mga babies. So ito, marami pa po itong babies kasi hindi ko pa natatanggalan ng babies ito. Mapapansin po ninyo dyan guys. Oh. So mabilis lang siyang paramihin at maganda rin tingnan. Kaya lang guys, ang kay chicken feet, mas maselan po ang kanyang leaves, kasi pag nasagi po ito, madaling maputol. Kasi malutong yung kanyang mga leaves guys. Pero maganda rin po ito. Nagkakaroon siya guys ng color, o yan o. Pag nasa direct sunlight, yung dulo ng kanyang mga leaves, nag-iiba ng kulay, ayan. So tapos kaya ito guys, yellowish ang kulay dahil nasa direct sunlight ako. Pag nasa shaded area ako, green na green ito guys. So nakikita ko dito na yung mga gilid ng kanyang leaves ay nagkakaroon na ng kulay. So hindi ko alam guys kung ito yung magiging
dark ang color niya na magre-red or mag-iiba ng kulay. So ganito lang po yata, yellowish, kasi matagal na po ito dito sa direct sunlight. Kasi ang aking garden po guys, wala siyang bubong. So naka-direct sunlight ang lola nyo. Rain or shine po itong aking mga alaga. Lahat po dito guys. Ganito po ang pag-aalaga lang ng ating chicken feet. Yan, mabilis alagaan at hindi mahirap alagaan. So tungkol naman guys sa pagdidilig, yung pagdidilig natin ito, pwede rin po kasi guys, nadiligan ito kahit natuyo na yung lupa niya. Hindi naman po siya maselan. Wag lang pong matagal. Kasi ako guys, ang ginagawa ko dito, excuse me, araw-araw ko po siyang dinidiligan. Kasi guys, nasa direct sunlight nga ako. So kahit nakikita kong medyo basa pa yung aking soil, dinidiligan ko na po. As in, buhos po ang aking pagdidilig dito. Pwedeng isprehan ninyo o pwede rin ninyong basain yung kanyang mga leaves dahil hindi naman po siya maselan. Huwag ninyo po guys pababayaan na matuyo ng matagal ang inyong chicken feet yung soil mix ng chicken feet nyo, kasi guys matakaw ito sa tubig. Mahilig sa tubig si chicken feet guys, kaya kailangan diligan ninyo. Kaya ako araw-araw ako nagdidilig. At yun nga sinabi ko guys na before matuyo ang soil, kailangan diligan ninyo, or medyo basa pa, dinidiligan ko na guys. So ganyan ang pag-aalaga kay chicken feet. Tapos guys, ipapakita ko sa inyo kung saan nanggaling ang limang ito, kung saan ko po ito kinat. So sa mga dati po, alam na nila na nakapanood. So sa mga bago po na hindi pa nakapanood, ipapakita ko po sa inyo guys yung pinanggalingan nito, yung pinakang mother ni chicken feet. Ayan guys, ay bago po ang lahat, pakita inyo guys, si chicken feet guys, dinapuan ng butterfly, tapos dito siya nanganak. Tingnan nyo guys, hindi ko siya inalis kasi kawawa naman, hintayin ko na lang siyang bumuka, ay maging butterfly guys. Ayan o, tingnan nyo po, ayan o. Ayan, dito siya nanganak kasi nagkakaroon na po siya ng parang ulo na to, kasi medyo maitim na may mata na guys. So kasi marami po ditong mga butterfly na lumilipad, kasi guys ang aking garden po ay hindi lang po cactus and succulent ang makikita ninyo guys. Yan, hindi lang po yun ang alaga ko. So any kinds of plants meron po ako. Yan, marami po akong mga alagang mga kung ano-anong mga halaman, kung ano po yung nakita kong halaman. So si chicken feet guys, tingnan natin ang mother nito. Pakita ko po sa inyo yung mother niya. Yan, madali lang pong ipropa yan guys. So yung leaves, ay yung leaves po, pwede rin po ninyong ipropa yung leaves guys pag natanggal na pala yung ito, kasi katulad nito na putol na. Ayan o. So ito tanggalin na natin guys, kasi yun nga, masyado malutong ito guys, madali maputol. So itong leaves pwede natin guys ipropa. Ayan, ito dinaputol na po yan. Kung meron nga cinnamon powder, idip ninyo bago nyo tanim, tas huwag diligan. Ito naman po, kung hintayin ninyong matuyo yung kanyang pinagputulan, yung dulo po yung isa, makikita ninyo yung kabiyak, tuyo na. Ayan o, nag-dry na siya. Yung kabila naman bagong putol, so sariwa pa. Ayan. So pag pina-air dry na po ninyo yan, makikita naman ninyo na, ayan o, na natutuyo na yung pinagputulan. So pwede na po ninyong itanim, katulad ng gaya ng sinabi ko kung paano ito alagaan nung pinutol ko. So ganyan po guys, pwede rin po itong kanyang mga leaves. Basta nandito po yung puno. Ay, hindi ko pa kasi na-try kung yung ganito mabubuhay. Baka rin po try natin na ipropa din ito. So ito na-try ko na po siya. Ayun, ang putol. Malutong po kaya maselan yung dahon niya. Pero maganda po siyang alagaan dahil ang ganda niyan tingnan guys. Oh. Lalo na siguro kung mataas siya. Kaya lang pinutol ko dahil ngayon nakahilig na po siya. So tingnan natin guys yung kanyang mother, yung pinanggalingan niya. Wait lang, puntahan natin guys. So guys, ito na po yung pinakang mother niya. Dito ko po kinuha yung limang yon na pinaghati-hati ko guys. Ito na siya. So naging firm na po yung kanyang mga leaves dahil tinubuan naman po siya ng bagong dahon. Kaya maganda po siya, oh. Gumanda na. Ayan guys, ang aking share ngayon, si succulent chicken feet. So guys, yung aking mini garden, tinanggalan ko na po ng mga itong GLC kasi guys, natabunan na yung aking hagdanan at saka hindi na makita si Black Prince, kaya yan binawasan ko guys, kaya naging ganyan na siya ngayon.
So yan guys, yan na po ang muna ang share ng lola nyo. At sa mga bago po, wag po ninyong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button guys para ma-notify po kayo kapag may bagong video ang lola nyo. Yan. Share din po ninyo guys. Bye bye. Ingat po. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Bye.